Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2458-67. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa wakas ay nakaalis na rin sa lugar na ito ang grupo ng mga taong matagal nang nakulong. Swoosh! Gayunpaman, nang umalis ang mga taong iyon, parang mga bulalakaw, ilang figure ang lumipad sa kalangitan na parang mga bulalakaw at huminto sa harap ng lugar na nababalutan ng hamog. Mayroong 6 na tao. 4 na binata at 2 dalaga. Mga sinag ng mga bumabagsak na bituin na parang mga figure ang humiwas sa kalangitan. Nandito na, sabi ng isa sa mga binata. Matipuno ang pangangatawan niya, makapal ang kilay, at malalaki ang mga mata. Nang tumingin siya sa lugar na nababalutan ng hamog, kumikinang ang kanyang mga mata. Parang kakaiba ang lugar na ito. Parang hindi ito imbakan ng kayamanan na parang nasa antas ng tao, sabi ng isang medyo gwapong binata. Sumangayon ang 2 natitirang binata sa kanyang sinabi. Oo nga. Iba ito sa mga treasure vault na nasa ranggo ng tao na nahanap natin sa ngayon. Tama ka. May posibilidad na ang lugar na ito ay isang heaven-rank treasure vault. Wala pa kaming nakitang kahit isang heaven-rank treasure vault simula nang pumasok kami rito. Matapos makinig sa mga salita ng 2 binata, ang gwapong binata, ang binata na may matipunong pangangatawan, at ang 2 dalaga ay sumang-ayon sa kanilang mga salita. Isang imbakan ng kayamanan nasa ranggo ng langit. Hindi lang celestial supreme treasure ang naroon, kundi mayroon ding mga celestial techniques o divine abilities mula sa isang Devata realm. Sa 2 dalaga, isa sa kanila ang walang kapantay na kagandahan. Gayunpaman, ang kanyang ekspresyon at kilos ay napakalamig, kaya't mukhang mahirap siyang lapitan. Mula simula hanggang katapusan, nanatiling pareho ang kanyang ekspresyon. Nakasuot siya ng puting damit, at habang nakatayo siya roon, para siyang isang diwata na bumaba mula sa langit. Tingnan natin ang lugar. Nasa sabik na sabi ng isa sa mga binata habang nagsisimulang sumulong. Mabilis na sumunod ang 3 binata at isa sa mga dalaga. Hindi nagtagal at nawala sila sa makapal na hamog. Tanging ang dalagang may malamig na ekspresyon ang natira. Itinaas niya ang kanyang kamay at lumitaw ang isang feng shui compass sa kanyang kamay. Ang karayom sa compass ay nakaturo sa direksyon ng lugar na nababalutan ng hamog na pinasukan ng iba pang 5 tao. Ang dalagang karaniwang tahimik ay bumulong sa kanyang sarili, nandoon ba iyon? Malinaw at malinaw ang kanyang boses, medyo malambing ang tunog. Kung inilabas niya ang kanyang feng shui compass kanina, malamang ay nagulat at nalito ang 5 iba pa dahil hindi nila alam na mayroon siyang feng shui compass na nagdulot sa kanya ng pagmamana ng isang great overarching golden celestial, at sa kasalukuyan, ang karayom ng compass ay nakatutok sa lugar na nababalutan ng hamog. Hindi lahat ng feng shui compass sa Beyond Heaven Secret Zone ay patungo sa parehong lokasyon bagamat ang huling destinasyon ay ang lugar kung saan matatagpuan ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Gayunpaman, dahil 2 feng shui compass ang nakatutok sa lugar na nababalot ng hamog, walang dod ang isa itong kayamanan. Nang papasok na sana ang dalaga sa lugar na nababalot ng hamog, bigla siyang nakaramdam ng kung ano. Napakunot ang noo niya nang bahagya siyang lumingon at tumingin sa timog. Shoo! Sa simula, walang anumang tunog na maririnig. Maya-maya, nakarinig siya ng tunog ng isang sigaw ng espada. Bumulong siya habang nakataas ang kilay, isang tagapagtatanim ng espada. Maya-maya, nakakita siya ng isang maliit na tuldok sa di kalayuan na mabilis na lumaki. Maya-maya, nakita niya na isa itong sinag ng espada. Habang papalapit ang sinag ng espada, nakita niya ang figure ng isang binata na nababalot ng sinag ng espada. Ang binata ay nakasuot ng pulang dugong damit, at kahit na malayo pa sila sa isa't isa, naamoy niya ang amoy ng dugo mula rito. Isang devil daw sword cultivator. Isang kunot noo ang nakita sa mukha ng magandang dalaga nang maamoy niya ang amoy ng dugo sa binata. Bukod dito, nakita rin niya ang mga mata nito na lubos na namumula. Nababalot ito ng masamang aura. Mas mukha siyang makinang pumapatay kaysa tao. Swoosh! Swoosh! Isang malakas na bagzo ng hangin ang nagsimulang umihip kasabay ng paglakas ng madugong sinag ng espada. Sa wakas ay tumigil ang binata nang makalapit siya sa dalaga. Walang ekspresyon niyang tinitigan ang dalaga.
Hindi nagtagal at napansin ng dalaga ang feng shui compass sa kamay ng binata. Naisip niya, parang ang clue na nakuha niya ang nagdala sa kanya rito. Patuloy na nakatitig ng mataman ang binata sa dalaga, at walang takot na ibinalik ng dalaga ang tingin sa kanya. Bigla na lang isang nakakatakot na enerhiya na puno ng hangering pumatay ang lumabas mula sa katawan ng binata. Ang enerhiya ay naging mga sinag ng espada na tila nakatalas na parang kayang putulin ang lahat ng nasa daanan nito. Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga sigaw ng espada sa sandaling ito. Shoo! Shoo! Sa sandaling ito, isang banal na puting liwanag ang sumilay din mula sa katawan ng dalaga. Ito ay sumikat sa kalangitan na parang sinag ng liwanag na nagdurugtong sa langit at lupa. Batay dito, makikita ng isa na ang lakas ng dalaga ay hindi mas mababa sa lakas ng binata. Marahil, nahalata ng binata na hindi madaling pakisamahan ang dalaga kaya hindi siya kumilos laban dito at direktang nagtungo sa lugar na nababalot ng hamog. Swoosh! Swoosh! Nang makita ang binata na papasok sa lugar na nababalot ng hamog, sumunod din ang dalaga. Kung hindi lang dahil sa biglaang paglitaw nito, malamang ay napunta na siya sa lugar na nababalot ng hamog. Ito naman ang kanyang destinasyon. Naisip ng dalaga habang papasok sa lugar na nababalot ng hamog, sana ang manang iniwan ng Great Overarching Golden Celestial ngayon ay maiwan din ng isang Sword Celestial tulad ng dati. Dahil isa akong Sword Cultivator, malaki ang maitutulong sa akin kung ang Great Overarching Golden Celestial ay isang Sword Celestial. Sa oras na iyon, kung makukuha ko ang mana, tiyak na tataas ng husto ang aking lakas. Kung naroon si Alvin, makikilala niya ang binata na may pulang-pulang mga mata. Ang binata ay walang iba kundi ang kanyang matandang kaibigan na matagal na niyang hindi nakikita, si Lizardo. Matapos makapasok si Lizardo at ang dalagang naglabas ng malamig na aura sa lugar na iniwan ng isang dakilang gininto ang Celestial, nanatiling tahimik ang pasukan sa loob ng kalahating buwan. Walang sino man ang nagpakita sa lugar na ito. Ang mga taong pumasok ay hindi pa rin lumalabas. Pagkatapos ng kalahating buwan, dalawang bagong dating ang lumitaw sa harap ng lugar na nababalot ng hamog. Swoosh! Swoosh! Sumabay sa pagdating ng dalawang taong ito ang tunog ng sipol ng hangin. Walang kapantay ang ganda ng dalawang taong ito. Higit sa lahat, magkamukha sila. Magkamukha ang kanilang mga mukha at katawan, ngunit magkaiba ang kanilang tindig. Malinaw na kambal sila. Ang isa sa kanila ay parang nagliliyab na pulang rosas habang ang isa naman ay parang kakaibang snow lotus. Ang dalawang babaeng ito ay walang iba kundi sina Kelly at Brianna. Matapos silang magkita sa Beyond Heaven Secret Zone, magkasama silang naglalakbay, patungo sa lokasyon ng mana na naiwan ng isang Great Overarching Golden Celestial. Nakatagpo sila ng ilang heaven-rank treasure vaults habang naglalakbay. Kelly, ibang-iba ang hitsura ng lugar na ito kumpara sa mga imbakan ng kayamanan na ranggo ng tao at ranggo ng langit na nakita natin dati. Sabi ng babaeng may nagliliyab na anyo sa kabilang babae na may bahid ng pagkagulat sa kanyang tono. Ate, seryosong sabi ng isa pang babae, kung hindi ako nagkakamali, ito ang dapat nating huling destinasyon. Ang ating huling destinasyon. Natigilan si Brianna nang marinig niya ang mga salita ng kanyang nakababatang kapatid. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang sabihin niya, ibig mong sabihin, dito nakatago ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. Oo. Tumango si Kelly. Si Brianna, na labis na nabibigatan, ay muling nagtanong, sigurado ka ba? 70% akong sigurado, sagot ni Kelly. Hindi siya nang ahas na sabihing 100% siyang sigurado. Kung ganoon nga, malamang na ito ang lugar ng mana mula sa isang dakilang gininto ang Celestial. Tuwang-tuwa na bulalas ni Brianna, hindi man lang nagdududa sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Tutal, kilalang-kilala niya ang kanyang kapatid. Maingat ang kanyang kapatid at hindi niya sasabihing 100% siyang sigurado kahit na sigurado siya. Dahil dito, hindi niya pinagdududahan na ang lugar sa harap nila ay kung saan nakatago ang mana mula sa isang dakilang gininto ang Celestial. Sabi ni Kelly, siguro makakasiguro lang ako kapag nakapasok na ako sa lugar na iyon. Di nagtagal, pumasok ang dalawang kambal na babae sa lugar na nababalot ng hamog. Hindi nagtagal matapos makapasok sina Kelly at Brianna sa lugar na nababalot ng hamog, maraming tao ang nagsimulang dumating na may dalang mga feng shui compass.
Sina Irish at Tanya, mga miyembro ng Seven Absolute Sect, ay pumasok din sa lugar na ito na nababalot ng hamog. Habang tumatagal, ang bilang ng mga bodiless celestial ay nagsimulang dumami habang naghihintay sila sa labas ng lugar na nababalot ng hamog. Lahat sila ay mausisa kung sino ang makakakuha ng manang naiwan ng isang great overarching golden celestial. 2,459. Hindi mahalaga kung kanino sa ang mundo makukuha ang mana ng isang great overarching golden celestial, wala itong kinalaman sa amin, buntong hininga ng isang bodiless celestial. Katulad ng ibang mga imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng langit at mga imbakan ng kayamanan na nasa ranggo ng tao sa Beyond Heaven Secret Zone, ang lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial ay nagbabawal din sa pagpasok ng mga bodiless celestial. Tanging ang mga non-bodiless celestial lamang ang pinapayagang pumasok at may pagkakataong makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Sa makatuwid, lahat ng bodiless celestial ay maaari lamang manood at maghintay sa labas ng pasukan kung saan matatagpuan ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Isang nasa katanghaliang gulang na walang katawan na celestial ang buong kumpiyansang nagsabi, sa palagay ko, ang eminent celestial mula sa Saint Province Realm, si Alvin, ay makakakuha ng mana mula sa great overarching golden celestial. Bagamat hindi siya nagsalita ng malakas, narinig ng lahat ang kanyang mga salita dahil tahimik ang lahat nang magsalita siya. Si Alvin. Siya ang nababalitang nakapatay ng 2 Seven Tribulation bodiless celestials, tama ba? Bukod dito, sinasabing isa sa mga Seven Tribulation bodiless celestials ay nakakuha lamang ng Celestial Supreme Treasure noong panahong iyon. Siya ba ang nakabisado ng isang celestial technique na kayang puwersahang agawin ang Celestial Supreme Treasures? Marami sa mga bodiless celestial na naroon sa pinangyarihan ang nakarinig na ng mga chismis tungkol kay Alvin, ngunit hindi nila ito gaanong pinaniwalaan. Paano naging ganito kalakas ang isang eminent celestial, bago pa man makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial? Maging si Berting na nakakuha ng mana mula sa isang great overarching golden celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone ay mayroon lamang lakas na maihahambing sa isang Sixth Tribulation bodiless celestial bago pa man makuha ang mana. Oo, siya ang tinutukoy ko. Tumango ang nasa katanghaliang gulang na bodiless celestial. Maraming bodiless celestials ang napangisi nang marinig nila ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na bodiless celestial. Karamihan sa kanila ay hindi sumang-ayon sa kanya. Sa palagay ko ay hindi. Imposibleng maging ganito kalakas ang isang eminent celestial nang hindi nakukuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Sa tingin ko hindi rin siya ganoon kalakas. Nang marinig ang mga salita ng lahat, nagprotesta ang nasa katanghaliang gulang na bodiless celestial, mga Ginoo. Totoo. Hindi ko nasaksihan ang pagpatay ni Alvin sa Seven Tribulation bodiless celestial sa pamamagitan lamang ng isang suntok sa labas ng Heaven Rank Treasure Vault. Gayunpaman, nasaksihan ko siyang pinatay ang Seven Tribulation bodiless celestial na nakakuha ng Celestial Supreme Treasure. Nang panahong iyon, gumamit siya ng isang mahiwagang celestial technique na umagaw ng Celestial Supreme Treasure mula sa 7 bodiless celestial na iyon. Ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 8 Tribulation bodiless celestial nang patayin niya ang 7 Tribulation bodiless celestial na iyon. Mariin niyang sinabi habang ipinagtatanggol ang kanyang mga salita. Natural lamang na ayaw niyang pagdudahan siya ng mga tao dahil personal niyang nasaksihan ang lakas ni Alvin. Nandoon din ako. Sumagot ang isa pang walang katawan na celestial sa sandaling ito, hindi siya nagsisinungaling. Talagang may paraan si Alvin para agawin ang mga Celestial Supreme Treasures. Bukod dito, tila kaya nitong nakawin ang lahat ng armas. Nang oras na iyon, ang espadang dala ko ay inagaw din niya. Simula noon, hindi ko na dinadala ang espada ko sa aking likod. Nanatili ang takot sa kanyang mukha nang magsalita siya. Aba! Totoo kaya? Bueno, maaari nating pagtalunan kung isa lang ang magsasabi nito. Gayunpaman, 2 tao ang nagsasabi ng parehong bagay ngayon, at tila hindi naman sila nagsisinungaling. Matapos magsalita ang 2 walang katawan na celestial, karamihan sa mga tao ay nagsimulang magduda sa kanilang sarili. Hindi na sila sigurado kung imposibleng maging ganito kalakas si Alvin. Pagkatapos, isa pang bodiless celestial ang nagsalita, wala ako roon nang patayin ni Alvin ang 7 Tribulation bodiless celestial na nakakuha ng Celestial Supreme Treasure.
Gayunpaman, nasa labas ako ng Heaven Rank Treasure Vault nang patayin niya ang isang 7 Tribulation Bodiless Celestial sa isang atake lang. Sumusumpa ako na totoo ang mga sinabi ko. Nakalulungkot na ang panunumpa ng parusa ng kidlat ay hindi gumagana sa Beyond Heaven Secret Zone. Kung hindi, susumpa ako rito na nagsasabi ako ng totoo. Nang marinig ito at makita ang tame time na ekspresyon sa mukha ng walang katawan na celestial na kakasabi lang, mas lalong nagduda ang lahat sa kanilang sarili. Ganoon ba talaga siya kalakas? Kung talagang ganoon siya kalakas, natatakot akong walang makakapantay sa kanya sa laban para sa mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Oo. Kung totoo ang mga chismis, kahit pa magsanib puwersa ang lahat ng mga pumasok sa lokasyon kung saan itinatago ang mana, natatakot akong hindi sila magiging kapantay niya. Nakatitig silang lahat sa malabong lugar sa kanilang harapan kung saan matatagpuan ang mana mula sa isang great overarching golden celestial habang nag-uusap sila. Bagamat maraming tao ang pumunta roon upang hanapin ang mana, hindi alam ng mga bodiless celestial na hindi pa nakapasok si Alvin sa lugar na iyon. Sa sandaling ito, si Alvin ang unang humaharap sa kanyang balakid simula nang makapasok siya sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa katunayan, isa itong malaking balakid na kailangang malampasan. Sumandal si Alvin sa pader malapit sa labasan ng kayamanang nasa ranggo ng langit habang dumidilim ang kanyang ekspresyon. Bumulong siya ng malalim, naisip ko na napakaswerte ko na nakatagpo ako ng isa pang kayamanang nasa ranggo ng langit, sino ba naman ang mag-aakalang makakatagpo ako ng isang walang katawan na celestial na nagal-inang ng teknik ng pagkakatawang tao ng kongregasyon ng kaluluwa. Sa sandaling ito, hindi rin maganda ang ekspresyon sa mga mukha ni Nympha at Aidan. Nagtanong si Nympha, kapatid na Alvin, imposible ba talagang hulihin siya at patayin? Isa lamang siyang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Sigurado akong mapapatay mo siya kung ilalabas mo ang lahat ng iyong lakas. Wala siyang oras para mag-atake sa iyo gamit ang mga kaluluwa, hindi ba? Nympha, sinabi ko na sa iyo kanina. Napakatuso niya. Bukod pa rito, ang labasan ay patungo sa isang kagubatan. Mahirap siyang targetin. Napakahusay niya sa pagtatago ng kanyang enerhiya at kaya niyang manipulahin ang mga puppet na kapareho niya at kayang lituhin ako. Kaya hindi ko siya basta-basta aatakihin kung hindi ko siya makikilala sa kanyang mga puppet. Kung aatakihin ko ang isang puppet, magkakaroon siya ng pagkakataong gumamit ng soul attack sa akin, paliwanag ni Alvin na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Labis siyang nababagabag. Sa kanyang kasalukuyang lakas, may kumpiyansa siya kahit na kailangan niyang harapin ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Maaaring hindi siya manalo, ngunit kahit papaano, ay pantay ang kanyang makakatapat sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Kung ang isang 9 Tribulation Bodiless Celestial nagbabantay sa labas, susugod na sana siya para harapin ito. Ramdam niya ang pagkadismaya habang iniisip niya, 2 buwan na tayong nakulong dito ng isang 4 Tribulation Bodiless Celestial. Walang magagawa si Alvin kahit na ang kabilang partido ay isa lamang 4 Tribulation Bodiless Celestial dahil nalinang na ng 4 Tribulation Bodiless Celestial ang Soul Congregation Embodiment Technique, na nagbigay daan sa kanya upang mag-cast ng soul attacks. Kung ito lang ang lahat, matatalo pa rin siya ni Alvin. Gayunpaman, hindi lamang ginamit ng kabilang partido ang lupain sa lugar na kapakipakinabang sa kanya, kundi mahusay din ang kabilang partido sa pagkontrol ng mga puppet na kapareho niya. Hindi 100% sigurado si Alvin na makikilala niya kung ano ang totoo at kung ano ang peke, at hindi siya ng ahas na sumugal. Kung mabibigo siya, tiyak na mamamatay siya. Alvin. Isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas sa sandaling ito. Gayunpaman, mahirap matukoy ang eksaktong direksyon. Plano mo bang magtago doon hanggang sa magsara ang Beyond Heaven Secret Zone? Pag-isipan mong mabuti, kung patuloy kang mananatili roon, maaaring hindi ka na makaalis sa Secret Zone. Sa oras na iyon, ikaw at ang iyong mga kasama ay makukulong dito. Ito ay malinaw na boses ng 4 Tribulation Bodiless Celestial na nagal-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique. Sa sandaling ito, nagtatago pa rin siya. Hindi nagatubili na sumagot si Alvin. Gayunpaman, nakangising sabi ni Nympha, paano kung nakulong tayo sa Beyond Heaven Secret Zone? Base sa sinabi mo, mukhang balak mo rin kaming sahan dito. Dito na lang tayo makulong lahat. Matapos magsalita ni Nympha, natahimik ng matagal ang kabilang panig.
Maya-maya, sa wakas ay sinabi niya sa pagtatangkang kumbansihin si Nympha at ang dalawang lalaki, inang mabait, matalino ka nga. Hindi ko maikikaila ang mga sinabi mo. Gayunpaman, nangangahulugan ba ito na balak mong isuko ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial? Tutal, sa kasalukuyang lakas ni Alvin, napakadali para sa kanya na makuha ang mana. Kailangan bang isuko ang mana ng isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial para lang makahawak ka ng ilang celestial supreme treasures? 2,460. Nag-aalinlangang nagtanong si Nympha na nagtatago sa palasyo sa ilalim ng lupa, kung gayon, ang celestial supreme treasures lang ang gusto mo. Ang Four Tribulation Bodiless Celestial, na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment at nagtatago sa kung saan sa labas, ay nagsabi sa isang nakakapanatag na tono, oo. Nang magsalita siya, tila umalangaw-ngaw ang kanyang boses mula sa lahat ng direksyon. Matapos marinig ang mga salita ng Four Tribulation Bodiless Celestial, lumingon si Nympha kay Alvin at nag-aalangan na sinabi, kapatid na Alvin. Sa kanyang palagay, sulit na isuko ang kanilang Celestial Supreme Treasures kung makakaalis sila sa lugar na ito. Natural lang na alam ni Alvin ang iniisip ni Nympha. Umiling siya at nagtanong bilang tugon, nagtitiwala ka ba sa mga sinasabi niya, Nympha? Kapatid na Alvin, wala na tayong ibang pagpipilian sa ngayon. Kung wala tayong gagawin, kailangan nating isuko ang manang iniwan ng Great Overarching Golden Celestial. Maaaring hindi ito makaapekto sa amin ni Aiden, ngunit tiyak na makakaapekto ito sa iyo, sabi ni Nympha nang may mapait na ngiti. Dahil hindi gumana ang panunumpa ng parusang kidlat sa Beyond Heaven Secret Zone, wala silang paraan para matiyak na hindi nagsisinungaling ang Four Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, talagang naramdaman niyang wala na silang ibang pagpipilian kundi sundin ang hiniling ng Four Tribulation Bodiless Celestial. Kung tutuusin, ang gusto lang niya ay ang Celestial Supreme Treasures. Nang makita ang nag-aabang na titig ni Nympha, umiling na lang si Alvin. Maya-maya, sinabi niya, dahil nagtitiwala ka sa kanya, ibibigay ko sa kanya ang Celestial Supreme Treasures. Gusto kong makita kung maglalakas loob siyang ibunyag ang sarili kapag kinuha niya ang Celestial Supreme Treasure. Pagkatapos niyang magsalita, kinuha niya ang isa sa kanyang Celestial Supreme Treasures at itinapon ito palabas ng palasyo sa ilalim ng lupa. Itinapon ni Alvin ang Celestial Saber na inagaw niya mula sa Seven Tribulation Bodiless Celestial na kanyang pinatay. Hindi siya gumamit ng masyadong enerhiya nang itinapon niya ang Celestial Saber. Lumapag ang Celestial Saber sa isang palumpong malapit sa pasukan at labasan ng palasyo sa ilalim ng lupa. Itinapon niya ito na parang nagtatapon ng basura. Pagkabagsak pa lang ng Celestial Saber sa palumpong, ang Four Tribulation Bodiless Celestial na nag-cultivate ng Soul Congregation Embodiment Technique ay malakas na napangisi, habang nagtatago pa rin. Sa tingin mo ba ay mabibigo ako sa panlilinlang mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam na sinasadya mong ihagis ang Celestial Saber nang napakalapit sa pasukan sa pag-asang personal akong lilito at kukunin ito. Pasensya na sa pagkabigo mo, pero kaya ko lang kontrolin ang puppet ko para buhatin ang Celestial Saber. Pagkatapos magsalita ng Four Tribulation Bodiless Celestial, isang figure ang kumislap mula sa gilid ng kagubatan at lumitaw malapit sa Celestial Saber sa isang kisap mata lamang. Pagkalabas pa lang ng puppet, nagbabantang sinabi ng Four Tribulation Bodiless Celestial, Alvin, kung maglalakas loob kang sirain ang puppet ko, sisiguraduhin kung walang sinuman sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito kahit ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong Celestial Supreme Treasures. Tulad ng dati, tila nagmumula sa lahat ng direksyon ang kanyang boses nang magsalita siya. Si Alvin na nagtatago pa rin sa palasyo sa ilalim ng lupa ay walang pakialam na nagsabi, hindi ako interesado na sirain ang iyong puppet. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakuha ng puppet mula sa Four Tribulation Bodiless Celestial ang Celestial Saber sa ibabaw ng palumpong. Nang makita ito, ang Four Tribulation Bodiless Celestial na nagtatago ay nakahinga ng maluwag. Biglang umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni Alvin. Hindi porket hindi ako interesado na sirain ang puppet mo, hindi ibig sabihin na hindi rin interesado ang ibang tao. Boom! Halos pagkatapos magsalita ni Alvin, isang malakas at nakakatakot na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin, na sumire sa puppet na kakakuha lang ng Celestial Saber. Nang hamupa ang alikabok, wala nang bakas ng puppet na makikita.
Tanging ang Celestial Saber lamang ang hindi nasaktan nang bumagsak ito sa lupa. Swoosh! Isang matandang lalaki ang lumitaw na parang bugzo ng hangin at mabilis na kinuha ang Celestial Saber. Tumawa ang matandang lalaki habang tinitingnan ang Celestial Saber na nakuha niya at tuwang-tuwa na bumulalas, napakaswerte ko talaga na nakakuha ako ng Celestial Supreme Treasure dito. Mukhang hindi nasayang ang paglalakbay ko sa Beyond Heaven Secret Zone. Alvin. Ang Four Tribulation Bodiless Celestial na Nagal-inang ng Soul Congregation Embodiment Technique at nagtatago ay nagtanong sa mahina at nag-aalalang boses, kinuha niya lang ang Celestial Supreme Treasure mo, bakit hindi mo pa siya patayin? Nang marinig ito, malakas na napangisi si Alvin. Akala mo ba bata ako? Kung aatakihin ko siya, hindi mo ba sasamantalahin ang pagkakataon at gagamitin ang iyong soul attack laban sa akin kapag abala ako? Ikaw. Galit na galit ang Four Tribulation Bodiless Celestial nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Bagamat hindi mali ang mga salita ni Alvin, nagalit siya dahil madaling nabunyag ni Alvin ang kanyang mga iniisip. Bigla siyang sumigaw, nako, hindi. Bigla niyang naramdaman ang isang banal na kamalayan na lumukob sa kanya. Sa isang iglap, binalot nito ang lugar na kanyang pinagtataguan, dahilan para makaramdam siya ng pagiging lantad at mahina. Ang banal na kamalayan ay pagmamayari ng matandang lalaki na kakakuha lang ng Celestial Saber. Gayun din, ang matandang lalaki ay isa ring Four Tribulation Bodiless Celestial. Ang nagtatagong Four Tribulation Bodiless Celestial ay nagsimulang magpanik nang maramdaman niya ang intensyong pumatay mula sa matandang lalaki. Dali-dali niyang sinabi, hindi mo ako papatay. Kung papatayin mo ako, tiyak na papatayin ka ni Alvin na nagtatago sa palasyo sa ilalim ng lupa para agawin pabalik ang Celestial Saber kapag napatay mo na ako. Ipinapayo ko sa iyo na umalis na dala ang Celestial Supreme Treasure ngayon dahil mapipigilan ko na siyang umalis sa palasyo sa ilalim ng lupa. Talagang natatakot ang Four Tribulation Bodiless Celestial na baka atakihin siya ng matanda. Bagamat pareho ang kanilang cultivation base, nakakuha pa lang ang matanda ng isang Celestial Supreme Treasure. Batay dito, alam niyang wala siyang kalaban-laban sa matanda. Nang marinig ng matanda ang mga salita ng nagtatagong Four Tribulation Bodiless Celestial, mahina siyang nagtanong, Alvin. Siya ba ang eminent celestial na nababalitang nakapatay ng 2 o 3 Seven Tribulation Bodiless Celestial? Mabilis na sumagot ang Four Tribulation Bodiless Celestial. Oo, siya nga. Nang marinig ang mga salita ng Four Tribulation Bodiless Celestial, ang matandang lalaki ay nagsimulang tumawa ng malakas. Ang Four Tribulation Bodiless Celestial na nagtatago pa rin ay nalitaw nang marinig ang tumatawa na matanda. Nagtanong siya, ano ang tinatawa mo? Natatawa ako sa kawalang muwang mo. Pangungot siya na sabi ng matanda, kung nandito talaga si Alvin, ano ang magagawa mo para pigilan siya? Sa tingin mo ba matatalo mo siya? Nanaginip ka ba? Mapipigilan ko siya. Napasinghap na sabi ng Four Tribulation Bodiless Celestial nang marinig ang pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Gaano man siya kalakas, isa pa rin siyang eminent celestial. Dahil dito, mahina ang kanyang kaluluwa. Kahit isa lamang akong Four Tribulation Bodiless Celestial, nilinang ko ang Soul Congregation Embodiment Technique kaya kung gumamit ng Soul Attack. Maliban na lang kung maaatake ako ni Alvin bago ako mag-exercise ng Soul Attack, tiyak na mamamatay siya kung aatakihin ko siya. Puno ng kumpiyansa ang kanyang boses nang magsalita siya. Pagkatapos magsalita ng Four Tribulation Bodiless Celestial, sinabi ng matanda, talaga. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng Four Tribulation Bodiless Celestial sa sandaling iyon. Natuklasan niya na habang kinakausap niya ang matanda, nag-ambala siya at hindi namamalayang inilayo ang kanyang banal na kamalayan mula sa pasukan at labasan ng palasyo sa ilalim ng lupa. Sumigaw siya, hindi. Swoosh! Swoosh! Isang kislap ng sinag ng espada ang tumama sa hangin bago nito tinusok ang glabela ng Four Tribulation Bodiless Celestial, na epektibong ikinamatay niya. Isang ekspresyon ng mukha ang nakaukit pa rin sa kanyang mukha kahit napatay na siya. Kung hindi siya nagambala ng matandang lalaki, hindi sana siya nakagawa ng pagkakamali na ikinamatay niya. Pagkakamatay ng Four Tribulation Bodiless Celestial, isang binata na nakasuot ng lila ang lumitaw sa malapit. Nakatayo siya habang nakalagay ang mga kamay sa likod habang walang pakialam na nakatitig sa bangkay ng Four Tribulation Bodiless Celestial na unti-unting naglalaho.
Anong nangyari? Natulala sina Nympha at Aiden na nasa palasyo pa rin sa ilalim ng lupa. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata kaya hindi sila nakapag-react agad. Si Aiden, na hindi pa nakakabawi mula sa kanyang pagkabigla, ay lalong nagulat nang makita niya ang matandang lalaki, isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial, na kumuha ng Celestial Saber kanina at inabala ang nakatagong Fourth Tribulation Bodiless Celestial, na yumuko ng may paggalang kay Alvin. Tinawag pa niya si Alvin bilang Master. Master! Sa bilang banda, hindi nagulat si Nympha nang makita niya ang matanda. Nakilala niya ito agad pagkakita niya rito. Ang matanda ay isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial at tagasunod ni Alvin, si Hero. Gayunpaman, naguguluhan siya sa biglaang paglitaw ni Hero. Kahit na umalis na siya sa palasyo sa ilalim ng lupa at nakilala si Alvin, ang tanong na ito ay tumatak pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya maiwasang magtanong, kapatid na Alvin, anong nangyayari? Bakit siya nandito? Mag-usap tayo habang naglalakbay. Sabi ni Alvin. Tila nagmamadali siya habang tinitingnan ang feng shui compass na hawak niya. Marami na tayong nasayang na oras dito. Hanapin natin ang lokasyon ng manang naiwan ng isang dakilang pangkalahatang gininto ang Celestial. 2,461. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Alvin, agad siyang lumipad palabas, kasama sina Nympha at Aiden. Kung hinayaan niya lang silang pumunta roon, matatagalan pa sana. Swoosh! Swoosh! Nang makita ito, sinundan din ito ni Hero. Hindi nagtagal at naabutan niya si Alvin. Natural lang, naabutan lang niya si Alvin dahil bumagal ang bilis ni Alvin. Kung gagamitin ni Alvin ang kanyang assist type o movement na divine ability, tiyak na hindi maaabutan ni Hero si Alvin. Nang makita ni Alvin ang mausisang tingin ni Nympha, nagsimula siyang magpaliwanag, sa totoo lang, hindi ko inaasahan na lilito din si Sandaw. Kahit na mayroon siyang detection jade token na ibinigay ko sa kanya, para matukoy ang kinaroroonan ko, kailangan niyang nasa loob ng isang tiyak na distansya mula sa akin. Tanong ni Nympha, kaya ang napapanahong pagdating niya ay dahil sa pagdurog mo sa detection jade token at nagkataong naroon siya sa paligid. Oo, tumango si Alvin habang sinasabing, habang nasa palasyo kami sa ilalim ng lupa, nakabasag ako ng maraming detection jade token, pero hindi ko na-contact si Sandaw. Kanina ko lang nagawang kontaken si Sandaw nang hilingin sa akin ng Fourth Tribulation Bodiless Celestial na ibigay sa kanya ang Celestial Supreme Treasure. Nang panahong iyon, nakipag-ugnayan ako kay Sandaw at nagtanghal ng isang dula. Malamig ang kanyang ngiti kapag nagsasalita siya. Noong panahong natigil siya sa palasyo sa ilalim ng lupa, labis siyang nakaramdam ng inis. Tutal, ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang Nine Tribulation Bodiless Celestial, ngunit, napipilitin siyang magtago sa palasyo sa ilalim ng lupa ng isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Paano siya hindi makakaramdam ng inis at pagkadismaya? Si Hero, na lumilipad sa tabi nila, ay tumingin sa Celestial Saber na hawak niya nang may nagniningning na mga mata habang sinasabi, kung hindi ako inutusan ng Panginoon na iwanang buhay ang lalaking iyon, ako mismo ang papatay sa kanya. Labis na interesado si Hero sa Celestial Saber. Tutal, magaling naman siya sa paggamit ng mga saber. Gamit ang Celestial Saber, tiwala siyang kaya niyang patayin ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial sa isang suntok lang. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang tingin sa Celestial Saber ay naging mapanglo. Lumingon siya kay Alvin nang may paggalang at ibinalik ang Celestial Saber kay Alvin. Tutal, ang Celestial Saber ay kay Alvin. Guru. Maaari mo na itong makuha, walang pakundangang sabi ni Alvin. Mayroon akong ilang Celestial Supreme Treasures. Sinadya kong itapon ang Celestial Saber para sa iyo. Dahil isa kang Saber Cultivator, ang Celestial Saber na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo. Malamang na madaragdagan nito ang iyong lakas ng 2 yugto. Gamit ang Celestial Saber, natatakot ako na walang maraming 5 Tribulation Bodiless Celestials na makakapantay sa iyo basta't wala silang anumang Celestial Supreme Treasure. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang magsalita siya. Guru, napakahalaga nito. Bulalas ni Hero. Bagamat labis siyang nasasabik, hindi niya inisip na karapat-dapat siyang makatanggap ng ganoong kaalagang regalo.
Isa itong Celestial Supreme Treasure, hindi isang sandata mula sa makamundong kaharian. Kumunat ang noo ni Alvin at bahagyang naiinip na sinabi, nasabi ko na nga ba na kaya mo na? Kailan ka pa nahihilig magsalita ng ganito kawalang kwenta? Salamat, Panginoon. Hindi na tinanggihan ni Hiro ang Celestial Saber nang marinig niya ang pagkainip sa boses ni Alvin. Mas lalo siyang naging magalang kay Alvin, at labis siyang naantig. Kung tutuusin, kahalintulad siya ng alipin ni Alvin. Dahil binigyan siya ng kanyang Panginoon ng isang Celestial Supreme Treasure, nangangahulugan ito na pinahahalagahan siya ng kanyang Panginoon at tinatrato siya bilang isa sa kanyang mga kasama. Matapos makinig sa mga salita ni Alvin, napagtanto ni Nympha. Kaya pala ganoon ang nangyari. Tila isang palabas lamang ang pakikipag-ugnayan ni Hiro sa Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Bukod dito, tila pinagbawalan ni Alvin si Hiro na patayin ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial dahil gusto ni Alvin na personal na patayin ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Natural lang na alam ni Nympha kung bakit gustong personal na patayin ni Alvin ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Galit na galit at bigo siya dahil napilitan siyang magtago sa palasyo sa ilalim ng lupa mula sa isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Tutal, ang lakas niya ay maihahambing sa isang 8th Tribulation Bodiless Celestial. Na-master pa niya ang teknik ng pag-agaw ng mga armas mula sa mga tao. Paano siya hindi makakaramdam ng inis na mapunta sa ganitong sitwasyon ng isang Fourth Tribulation Bodiless Celestial? Kung siya ang nasa sitwasyon niya, magagalit at bigo rin siya. Tiyak na gugustuhin niyang personal na punitin ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial na iyon sa milyong piraso. Labis ang pasasalamat ni Aiden nang marinig niya ito. Mabuti na lang at malapit sa atin si Senior Chen. Kung hindi, natatakot akong maipit pa rin tayo sa palasyong iyon sa ilalim ng lupa. Bagamat nangako ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial na palalayain sila pagkatapos makuha ang Celestial Supreme Treasure, hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga salita ng Fourth Tribulation Bodiless Celestial. Kung siya ang nasa kalagayan ng Fourth Tribulation Bodiless Celestial, tiyak na hindi niya sila palalayain. Magkukunwari ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial na hihingi lamang ng Celestial Supreme Treasure at magkukunwaring aalis. Kapag umalis sila sa palasyo sa ilalim ng lupa, tiyak na papatayin niya silang lahat para makakuha ng ilan pang Celestial Supreme Treasures. Paanong mawawalan ng pagkakataon ang Fourth Tribulation Bodiless Celestial na makakuha ng ilan pang Celestial Supreme Treasures? Bagamat ito ang unang beses na nagkita sila ni Hiro at Aiden, alam niyang magkaibigan sina Aiden at Alvin. Kaya naman, sinabi niya, hindi mo na kailangang tawagin akong senior dahil kaibigan ka ng aking amo. Tawagin mo na lang akong Sandaw gaya ng aking amo. Hindi niya tinangkang maging kawalang galang kay Aiden kahit na tila hindi gaanong makapangyarihan si Aiden. Tutal, kaibigan naman ng kanyang amo si Aiden. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nagpakilala na si Alvin. Sandaw, ang pangalan niya ay Aiden. Pagkatapos, humarap siya kay Aiden at sinabing, Aiden, ang pangalan niya ay Hiro kahit na tinatawag ko siyang Sandaw. Bagamat maituturing ko siyang lingkod o tagasunod ko, hindi ko talaga siya itinuturing na ganoon. Tumango si Aiden bago niya sinabi kay Hiro, Senior Chen, gagawin natin ito sa ating paraan. Mapaedad man o lakas, mas matanda at mas malakas ka kaysa sa akin. Kaya, dapat kitang tawaging senior. Pero, bagamat naantig at humanga si Hiro sa mga sinabi ni Aiden, hindi siya nang ahas na sumang-ayon dito. Tutal, hindi siya sigurado kung magagalit si Alvin. Si Aiden ay hindi isang taong nagmamalasakit sa karaniwang paggalang. Gaya ng sinabi niya, sabi ni Alvin, na malinaw na alam ang iniisip ni Hiro. Opo, magalang na tugon ni Hiro. Labis siyang naantig. Sa isang paraan, binigyan siya ng kanyang Panginoon ng respeto at itinaguyod din ang kanyang dignidad. Bulong ni Alvin sa sarili habang naglalakbay, ang tagal na nating nakulong sa lugar na iyon, iniisip ko kung nahanap na ba ng mga tao ang lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Lalo lamang nabalisa si Alvin habang sila ay naglalakbay. Alam niya na ang lakas ni Berting ay maihahambing sa 9 Tribulation Bodiless Celestial matapos makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial.
Dahil dito, desperado rin siyang makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Buong kumpiyansang naisip ni Alvin, gamit ang kasalukuyang lakas ko, sigurado akong makukuha ko ang mana mula sa isang great overarching golden celestial. Sa oras na iyon, kahit ang isang 9 Tribulation bodiless celestial ay hindi makakapantay sa akin. Kapag bumalik ako sa Saint Province Realm, hindi mahalaga kung ang Dragon Clan o Devil Clan, kahit na ipadala nila ang kanilang pinakamalakas na tauhan, madali ko pa rin silang mapapatay. Sa mundong ito kung saan ang malalakas ang namumuno, kung ang isang tao ay may walang kapantay na lakas, magagawa niyang mangibabaw sa mundo. Patuloy na iniisip ni Alvin sa kanyang sarili ng may pananabik, kahit na ang lakas ko ay walang kabuluhan sa Devata Realms, ngunit pagkatapos makuha ang mana mula sa isang great overarching golden celestial, maaari akong maging pinakamalakas na tao sa lahat ng mga makamundong kaharian. Kapag nakuha ko na ang mana, kahit na ang aking lakas ay hindi tumaas ng ilang yugto, mas malakas pa rin ako kaysa sa 9 Tribulation bodiless celestials kung ang aking lakas ay tumaas lamang ng isang yugto. Habang iniisip ito ni Alvin, lalo siyang nagiging sabik na makarating sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Naramdaman ni Nympha ang pagkabalisa at pagmamadali ni Alvin kaya't nakapagpapanatag siya, kapatid na Alvin, huwag kang mabalisa. Sa palagay ko ay hindi mahahanap ng mga tao ang lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial ng ganito kabilis. Hindi sumagot si Alvin kay Nympha. Sa halip, humarap siya kay Aiden at nagtanong ng may pagmamadali, alam mo ba kung gaano katagal bago natagpuan ng mga tao ang lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone? Oo, nabasa ko na, sagot ni Aiden. Ayon sa mga tala sa aming sekta, noong huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone, ang lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial ay natagpuan lamang ni Berting mula sa Saint Province Realm pagkatapos ng 3 taon at 3 buwan. 2,462. Hindi napigilan ni Alvin ang pagkunot ng noo nang marinig ang mga salita ni Aidan. Batay dyan, mukhang may nakatuklas na ng lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial ngayon. Posible pa ngang may nakakuha na ng mana. Mabilis niyang ginamit ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, para mapalakas ang kanyang lakas. Maaaring hindi ganoon, sabi ni Aiden nang may katiyakan, kung tutuusin, paanong magkakapareho ang oras sa tuwing makakahanap ang mga tao ng mana mula sa isang great overarching golden celestial sa Beyond Heaven Secret Zone. Kahit noon, hindi pa rin tumigil si Alvin matapos makinig sa mga salita ni Aidan. Mabilis din niyang isinama si Hero matapos niyang gamitin ang assist-type divine ability, ang elementary devouring tactic, at sinabing, sumakay tayo roon ng buong bilis. Napagdesisyonan niyang isama si Hero dahil hindi siya masasabayan ni Hero kung kikilos ito ng buong bilis. Matapos malampasan ang 2 imbakan ng kayamanan na nasa antas ng tao, sa wakas ay nakarating sila sa lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Nakita nila ang isang lugar na nababalot ng hamog sa kanilang harapan. Pagdating nila, nakita ni Alvin ang isang malaking grupo ng mga walang katawan na celestial na nagtitipon sa labas ng lugar na nababalutan ng hamog. Dito ba matatagpuan ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial? Narinig ni Alvin ang pag-uusap ng mga walang katawan na celestial at natuklasan niya na ang lugar na nababalot ng hamog ay, sa katunayan, ang lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Bukod dito, natuklasan din niya, batay sa kanilang mga pag-uusap, na maraming tao na ang nakapasok sa lugar kung saan matatagpuan ang mana. Hindi niya maiwasang magtaka kung mayroon nang nakakuha ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang celestial. Bumulong siya ng malalim, mukhang huli na tayo. Huminga ng malalim si Alvin bago niya isinama sina Nympha, Hero, at Aidan bago siya pumasok sa lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Natural lamang, ang kanilang pagdating ay nakakuha ng atensyon ng mga walang katawan na celestial na naroon. Tutal, karamihan sa mga tao ay nakapasok na sa lugar. Nitong mga nakaraang panahon, kakaunti ang mga taong pumapasok sa lugar. Sabay-sabay na bumulalas ang ilang walang katawan na celestial nang makita nila si Alvin at ang kanyang mga kasama, Alvin. Si Alvin yan. Alvin.
Siya si Alvin. Siya ang Alvin na pumatay sa dalawang 7 Tribulation Bodiless Celestials. Ang pumatay sa isang 7 Tribulation Bodiless Celestial na nagmamay-ari ng Celestial Supreme Treasure at inagaw ito kalaunan. Hindi ko akalain na nakapasok siya sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Sa oras na ito, ang atensyon ng mga Bodiless Celestial ay natural na nakatuon kay Alvin. Marami sa kanila ang nagulat sa kanyang nahuling pagdating. Wala ni isa sa kanila ang nangahas na kumilos ng pabaya at tumingin sa kanya ng may pag-iingat. Tutal, ang kanyang mga gawa ay alam na ng lahat sa puntong ito. Alam nilang ang kanyang lakas ay maihahambing sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Gayunpaman, may ilang mga walang katawan na Celestial na tumingin kay Alvin at sa kanyang mga kasama ng may kasakiman sa kanilang mga mata. Siya si Alvin. May bali-balita na siya at ang kanyang mga kasama ay mayroong ilang Celestial Supreme Treasure. Gustong patayin ng mga walang katawan na Celestial na ito si Alvin at ang kanyang mga kasamahan para maaga nila ang mga Celestial Supreme Treasures. Natural lang, ang mga walang katawan na Celestial na ito na may sakam na mga kaisipan ay mas malalakas na walang katawan na Celestial. Karamihan sa kanila ay mga walang katawan na Celestial na may 7 at 8 kapigatian. Hindi nakialam si Alvin sa mga Bodiless Celestial na ito, casual lang niyang sinabi kay Hero, "Saan daw, hintayin mo kami rito." Alam niyang pinagbabawalan ang mga Bodiless Celestial na pumasok sa lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Tumango si Hero sabay sabing, "Opo. Mag-ingat po kayo, Panginoon." "Sige." Tumango si Alvin. Pagkatapos, isinama niya sina Nympha at Aiden, naghahanda na pumasok sa lugar kung saan matatagpuan ang mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Bigla. Swoosh! Isang malakas na hangin ang dumaan at isang figure ang lumitaw sa harap ni Alvin, na humaharang sa kanyang daan. Agad na natigilan si Alvin nang dumilim ang kanyang ekspresyon. Nagmamadali siyang pumasok sa lugar kung saan naroon ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Tutal, napakaraming tao ang nakapasok sa lugar na iyon, may posibilidad na may makakuha ng mana sa lalong madaling panahon. Ang isang taong hamarang sa kanyang daan sa sandaling ito ay parang pagpigil sa kanya na makuha ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi naging magalang si Alvin. Sumigaw siya, "Umalis ka sa daan ko." Ang taong hamarang sa daan ni Alvin ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may katamtamang pangangatawan. Ordinaryo lang ang kanyang anyo, ngunit batay sa kanyang aura, tila napakalakas niya. Nagdilim din ang kanyang ekspresyon nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Malamig niyang tinanong, "Pinaalis mo ba ako sa daan mo? Kung ayaw mong mamatay, lumayo ka sa daanan ko." Naiinip na sabi ni Alvin habang ang kanyang mga mata ay kumikislap na may balak pumatay. Sa pagkakataong ito, isa sa mga walang katawan na Celestial na naroon sa pinangyarihan ang bumulalas, si Carlos yan, ang dating pinuno ng sekta ng Surging Cloud Sect sa Moro Realm. Sumabat ang isa pang Bodiless Celestial mula sa Moro Realm, Carlos. Kaya isa siyang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Siya yan. Nakita ko na siya minsan. Hindi ko inaasahan na nandito rin siya. Hindi ko nga napansin na nandito na pala siya, muling sabi ng unang Bodiless Celestial mula sa Moro Realm na nagsalita kanina. Ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm. Ang Moro Realm ay isang malawak at makamundong kaharian. Kailangang maging napakalakas ni Carlos para makilala bilang ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial. May mga bali-balita na hindi lang si Alvin ang may teknik na makakatulong sa kanya na agawin ang Celestial Supreme Treasures, kundi mayroon din siyang lakas na maihahambing sa isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Iniisip ko kung kapantay ba siya ni Carlos. Sa tingin ko ay dapat matalo ni Carlos si Alvin. Kung tutuusin, si Carlos ay itinuturing na pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial kahit sa isang malaking mundo. Nagbulungan ang mga walang katawan na Celestial sa isa't isa. Hindi nila inakala na makakatapat ni Alvin si Carlos. Nakatayo siya malapit sa akin kanina. Napaka-ordinaryo lang ng itsura niya, hindi ko alam na siya pala ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm. Sabi ng isang Bodiless Celestial.
Samantala, mapanghamak na sinabi ni Carlos matapos marinig ang mga salita ni Alvin, sa tingin mo ba ay kaya mo akong patayin? Gusto kong makita kung may kakayahan ka. Parehong nanlamig ang kanyang ekspresyon at mga mata. Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo dahil lang sa nakapatay ka ng 7 Tribulation Bodiless Celestials? Hayaan mong ipakita ko sa iyo na kahit gaano mo pa kalakas sa tingin mo, palaging may mas malakas kaysa sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Carlos, sumugod siya na parang apoy patungo kay Alvin. Ang kanyang aura na lubhang nakakatakot ay kumalat sa lahat ng direksyon, na pumipilit sa mas mahihinang Bodiless Celestials. Ang mga Bodiless Celestials na ito ay mabilis na umatras sa malayo dahil sa takot na maapektuhan pa. Ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestials sa Moro Realm ay tunay ngang makapangyarihan. Nakakita na ako ng 8 Tribulation Bodiless Celestials na lumaban dati, pero wala ni isa sa kanila ang kasing lakas niya. Tunay ngang karapat-dapat siyang tawaging pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestials sa Moro Realm. Sa sandaling lumabas ang enerhiya ni Carlos mula sa kanyang katawan, maraming Bodiless Celestials ang namangha. Samantala, si Alvin ay labis na nagalit ngayon dahil nahadlangan ang kanyang landas. Kung gusto mong mamatay, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Pagkahakbang niya papalapit, ang Celestial Origin Energy na hinaluan ng Saint Origin ay agad na lumabas sa kanyang katawan. Ang enerhiyang lumabas mula sa katawan ni Alvin ay naging isang apoy na hugis espada. Ang aura nito ay tila napakamapanira na tila kayang sirain ang lahat ng bagay na nakatayo sa kanyang panimulang taktika ng paglasap. Sumuko ang 10,000 sundalo. 13 berdeng espada ng Lotes. Ginamit ni Alvin ang lahat ng teknik at banal na kakayahan sa kanyang arsenal. Gusto niyang patayin ang taong humaharang sa kanyang landas sa lalong madaling panahon. Sa sandaling mapatay niya ang taong ito, makakapasok siya sa lokasyon ng mana ng Great Overarching Golden Celestial at makukuha ang mana. Kung sino man ang hamarang sa kanyang landas ngayon ay walang god ang kaaway niya. Bukod pa rito, alam ni Alvin na ang lalaking ito na nasa katanghaliang gulang na hamarang sa kanyang landas ay hindi lamang naghahangad ng kanyang Celestial Supreme Treasures, kundi sinasadya rin niya itong pukawin at balak itong patayin. Alam niyang hinahangad din ng lalaking ito na nasa katanghaliang gulang ang Celestial Supreme Treasures ng kanyang mga kasama. Nag-aalab siya sa galit habang sinasabi niya ng may pagngangalit ng mga ngipin, sinumang hamarang sa aking landas ay mamamatay. 2,463. Ngayon, ako, si Carlos, ay babawiin ang karangalan para sa mga walang katawan na Celestial at ipapakita sa iyo na ang mga Eminent Celestial ay parang mga langgam sa harap natin. Malamig na sabi ni Carlos nang lumitaw ang isang mahabang sibat sa kanyang kamay. Putok, 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 putok. Nang iwinagayway ni Carlos ang mahabang sibat sa kanyang kamay, nagsimulang umugong ang mga alon sa ere, kasabay ng tunog na katulad ng sa paputok. Naramdaman ng mga Bodiless Celestial na nanunood nito ang mapang-ipang aura ng mahabang sibat. Biglang bumulalas ang isang walang katawan na Celestial, isa itong Celestial Supreme Treasure. Kataas-taasang kayamanan sa langit. May kataas-taasang kayamanan sa langit si Carlos. Mga langit. Hindi lamang si Carlos ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm, kundi mayroon din siyang Celestial Supreme Treasure. Dahil sa lakas niya at sa Celestial Supreme Treasure, natatakot ako na ang mga ordinaryong 9 Tribulation Bodiless Celestials na walang Celestial Supreme Treasure ay maaaring hindi niya kayang tapatan. Nang mapagtanto ng mga walang katawan na Celestial na si Carlos ay nagmamay-ari ng isang Celestial Supreme Treasure, sila ay naging maingat. Tutal, sa pamamagitan ng Celestial Supreme Treasure, ang kanyang lakas ay lalakas. Sumulyap si Alvin kay Carlos at may pag-aalinlangang sinabi, "Aba. Hindi ko alam kung tungkol sa ibang mga walang katawan na Celestial, pero tiyak na hindi ka mas mabuti kaysa sa isang langgam sa harap ko." Habang nagsasalita si Alvin, ang kanyang Celestial Sword ay lumitaw na sa kanyang kamay. Ipinadala niya ang kanyang enerhiya sa espada, at ang espada ay nagsimulang magpakawala ng mga sinag ng espada. Hindi nagtagal at ang mga sinag ng espada ay nagtagpo sa itaas ng kanyang ulo at bumuo ng isang sword formation na naglabas ng isang nakakatakot na aura. Iyan ang sword formation. Bulalas ng isang walang katawan na Celestial.
Nasaksihan na niya si Alvin na gumamit ng sword formation na ito dati. Isa pang Baudelaire Celestial na nakasaksi rin sa lakas ni Alvin noon ang sumang-ayon, dati, ginamit ni Alvin ang sword formation na ito para agawin ang Celestial Supreme Treasure mula sa isang 7 Tribulation Baudelaire Celestial bago siya pinatay. Nang panahong iyon, kahit ang sandatang dala ko sa likod ay naaga. Pagbuo ng espada. Ito ba ang sword formation na minana niya kay Berting? Siya at si Berting ay mula sa iisang mundo. Si Berting din ang nakakuha ng mana mula sa isang great overarching Baudelaire Celestial no huling beses na nagbukas ang Beyond Heaven Secret Zone. Halos lahat ng atensyon ng mga walang katawan na Celestial ay nakatuon sa sword formation sa itaas ng ulo ni Alvin. Ang sword formation na nabuo ng milyon-milyong sinag ng espada ay tila isang dagat ng mga espada mula sa malayo. Ang milyon-milyong sinag ng espada na ito ay tila may mahiwagang koneksyon. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, natawa si Carlos sa galit. Mukha siyang kahanga-hanga habang ikinakaway ang kanyang sibat. Napakagaling. Base sa mga salita mo, hindi ako mas mabuti kaysa sa isang langgam. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano ka papatayin ng isang taong hindi mas mabuti kaysa sa isang langgam. Kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat sa aking titulo bilang pinakamalakas na 8 Tribulation Baudelaire Celestial sa Moro Realm. Sa isang iglap, sumugod siya patungo kay Alvin, lumilipad sa kalangitan. Swoosh! Swoosh! Ang mahabang sibat ni Carlos ay tila may sariling buhay. Parang isang worm dragon, tinutukan nito si Alvin. Sumuko ang 10,000 sundalo. Nagpasya si Alvin na kumilos agad at direktang inatake si Carlos para ipakita kay Carlos na kahit ang pinakamalakas na 8 Tribulation Baudelaire Celestial ay walang kwenta sa harap niya. Ang sword formation sa itaas ng ulo ni Alvin ay biglang kumislap na may nakasisilaw na liwanag na katulad ng araw. Isang mahiwagang enerhiya ang tumangay sa formation sa lahat ng direksyon at binalot si Carlos at ang isang malawak na lugar sa isang kisap mata lamang. Sa sandaling ito, ang mga Baudelaire Celestial ay nasa gulat at kalituhan habang nag-uusap sila. Bahagyang may bahid ng takot ang maririnig sa kanilang mga boses. Anong nangyayari? Parang may sariling kagustuhan ang espada ko. Ano ba ang sinusubukan nitong gawin? Pareho rin ang mga dobleng singsing ko. Parang nagkaroon ito ng sariling kagustuhan at gusto na akong iwan. Nang mabalot ng mahiwagang enerhiya mula sa sword formation ang isang malawak na lugar, ang mga Baudelaire Celestial na hindi nagtago ng kanilang mga armas sa kanilang spatial rings ay nagsimulang matuklasan ang mga abnormalidad sa kanilang mga armas. Tila nawawalan na ng kontrol ang kanilang mga armas. Bago pa sila makariyak, nakaalis na sa kanila ang kanilang mga armas. Wala na silang magagawa para pigilan ito. Tutal, ang mahiwagang enerhiya ay mas malakas kaysa sa kanila. Swoosh! Swoosh! Nagsimulang umalis ang mga sandata sa kanilang mga may-ari ng isa-isa at lumipad patungo sa sword formation sa itaas ng ulo ni Alvin. Para bang naging kaise sila ng sword formation. Sa sandaling ito, isang walang katawan na Celestial ang sumigaw, tingnan mo si Carlos. Sus Mariosep. Pati ang Celestial Supreme Treasure ni Carlos ay apektado. Mukhang hindi niya ito makontrol. Hindi nagtagal at napansin ng mga walang katawan na Celestial na naroon sa pinangyarihan na biglang tumigil sa paggalaw si Carlos. Ang mahabang sibat sa kanyang kamay ay mabilis na gumagapang, sinusubukang makatakas mula sa kanyang pagkakahawak. Imposible! Sigaw ni Carlos. Tinamaan ng mahabang sibat ang kanyang kamay, na ikinasugat niya, bago ito lumipad palayo. Bumulwak ang dugo mula sa sugat sa kanyang kamay. Swoosh! Swoosh! Katulad ng ibang mga sandata, ang Celestial Supreme Treasure ni Carlos ay sumugod patungo sa sword formation sa itaas ng ulo ni Alvin na parang isang nawawalang batang pauwi. 13 Green Lotus Swords. Malamig ang mga mata ni Alvin. Ang liwanag mula sa sword formation ay lalong lumiwanag sa sandaling ito. Lahat ng mga Baudelaire Celestial na naroon sa pinangyarihan, kasama na si Carlos, ay napilitang pumikit dahil sa matinding liwanag. Shoo! Shoo! Kasabay nito, umalangaw-ngaw sa ere ang mga sigaw ng espada habang ang sword formation ay nagpaputok ng mga sinag ng espada na patungo kay Carlos.
Sa mas malapitang pagtingin, makikita ang mga sandata mula sa mga bodiless celestial sa mga sinag ng espada, at kasama na rito ang mahabang sibat ni Carlos. Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng pagsipol ng espada habang patuloy na nagpapakawalan ng mga sinag ng espada ang sword formation. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, may mga sinag ng sibat, sinag ng sable, sinag ng club, at marami pang ibang sinag ng armas. Mahigit 5 alon ng mga sinag ng espada, sinag ng sibat, sinag ng sable, at sinag ng club ang sumanib sa unang alon ng mga sinag ng espada, na nagpapalakas sa atake. Ito ay isang mahirap unawaing pamamaraan mula sa 13 Green Lotus Swords na pinagkadalhasaan ni Alvin. Nang gamitin ni Alvin ang ikalimang yugto ng Sovereign Heartsword, ang Heartsword Amalgamation, ginamit din niya ang mga teknik mula sa 13 Green Lotus Swords. Hindi siya nagpigil habang umaatake siya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ito ang unang pagkakataon na umatake si Alvin gamit ang lahat ng kanyang lakas simula nang mamaster niya ang ikalimang yugto ng Sovereign Heartsword. Dati, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang kapangyarihan nang patayin niya ang 7 Tribulation Bodiless Celestials. Noong panahong iyon, hindi niya ginamit ang 13 Green Lotus Swords. Bagamat hindi simple ang unang bulk zone ng pag-atake ni Alvin, hindi imposible para kay Carlos na ipagtanggol ito. Kung tutuusin, ang lakas ng pag-atake ay maihahambing lamang sa buong lakas ng isang ordinaryong 8 Tribulation Bodiless Celestials. Gayunpaman, sa sandaling ito, malinaw na naramdaman ni Carlos na ang lakas ng pag-atake ay tumaas ng husto. Imposible. Paanong ang lakas ng kanyang pag-atake ay biglang lumakas? Nakaramdam si Carlos ng matinding takot sa sandaling ito. Kanina, parang gumamit siya ng isang offensive divine ability mula sa isang Devata realm na nagpalakas sa kanyang pag-atake sa isang iglap lang. Bilang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm, nakita ni Carlos ang sandali kung kailan ang 5 alon ng sinag ay sumama sa unang alon ng atake, na lubos na nagpapataas ng lakas nito. Humigpit ang kapit ng takot sa puso ni Carlos habang iniisip niya, ang atakeng ito ay maihahambing sa buong lakas ng isang ordinaryong 9 Tribulation Bodiless Celestial o isang 8 Tribulation Bodiless Celestial na may Celestial Supreme Treasure. Kung nasa akin pa ang aking Celestial Supreme Treasure, hindi ko na kailangang katakutin ang atakeng ito. Gayunpaman. Boom! Umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog, dahilan para bumalik sa dati ang katinoan ni Carlos. Isa na lang ang natitirang nasa isip niya sa sandaling ito. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumakas. Alam niyang mas mabagal ang bilis niya kaysa sa atake ni Alvin kaya hindi siya agad lumingon at tumakas. Sa halip, ginamit niya ang enerhiya sa kanyang katawan at nagliyab ang mga ito na parang apoy, na nagmukha siyang Diyos ng apoy. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod patungo sa nakakatakot na atake ni Alvin na parang bola ng kanyan. 2,464. Nagulat si Alvin sa ginawa ni Carlos. Noong una, inakala niyang tatalikod at tatakas si Carlos matapos matuklasan ang lakas ng kanyang pag-atake. Kung nangyari iyon, madali sanang tatama ang kanyang pag-atake kay Carlos, na epektibong papatay sa kanya. Nagulat siya na nagpasya si Carlos na direktang sumugod sa kanyang pag-atake na parang binabaliwala niya ang kanyang buhay. Naisip ni Alvin, talagang matalino si Carlos. Karapat-dapat siyang tawaging pinakamalakas na 8 Tribulation Celestial sa Moro Realm. Bagamat magkaaway sila sa larangan ng digmaan, hindi maiwasan ni Alvin na humanga sa katapangan ni Carlos. Alam ni Alvin na sinusubukan ni Carlos na mabuhay sa pamamagitan ng direktang pagsalungat sa kanyang atake. Kung tatalikod si Carlos at tatakas, agad siyang papatayin ng kanyang atake. Nakikita niyang ginagamit ni Carlos ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang kanyang atake upang pahinain ang atake. Sa oras na iyon, kahit na malubhang masugitan si Carlos, maaaring hindi siya mawala ng buhay. Sa sandaling ito, isang 8 Tribulation Bodiless Celestial na naruroon sa pinangyarihan ng bumulalas, kahanga-hanga ang atake ni Alvin. Karamihan sa mga 8 Tribulation Bodiless Celestials na naroon ay nakaramdam kung gaano kalakas ang atake ni Alvin. Kahit ang isang 8 Tribulation Bodiless Celestial na walang Celestial Supreme Treasure ay hindi makakagawa ng ganito kalakas na atake.
Tama ka. Ang ataking ito ay maihahambing sa buong lakas ng isang ordinaryong 9 tribulation bodiless celestial o sa buong lakas ng isang 8 tribulation bodiless celestial na may celestial supreme pressure. Ang mga ekspresyon ng 8 tribulation bodiless celestials ay lubhang seryoso. Napuno ng pag-aalala ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Alvin. Noong una, inakala nilang kahit totoo ang mga chismis, ang lakas niya ay kapantay lamang nila. Sino ang mag-aakala na ang lakas niya ay higit pa sa kanila at maihahambing sa isang ordinaryong 9 tribulation bodiless celestial? Maya-maya, unti-unti nilang ibinaling ang kanilang atensyon kay Carlos. Mayroon bang hangarin si Carlos na mamatay? Tanong ng isang tao. Maaaring mas malakas si Carlos kaysa sa kanila, ngunit hindi ibig sabihin nito na kaya niyang tiisin ang isang atake na maihahambing sa buong lakas ng isang ordinaryong 9 tribulation bodiless celestial. Bakit niya susugurin ng harapan ang paparating na atake ni Alvin? Maya-maya pa, may pumasok na ideya sa isipan ng isa sa mga 8 tribulation bodiless celestials bago niya napasigaw, napakatalino talaga ni Carlos. Hindi nagtagal at parami ng parami sa mga 8 tribulation bodiless celestials ang nagsimulang maunawaan kung ano ang sinusubukang gawin ni Carlos. Tila ito na lamang ang tanging bagay na magagawa niya upang mapanatili ang kanyang buhay. Putok. Isang nakakapangilabot na pagsabog ang umalingaw sa hangin ng si Carlos, ang pinakamalakas na 8 tribulation bodiless celestial sa Moro Realm, ay bumangga sa atake ni Alvin. Bumuhos. 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 Patuloy na umalingaw sa hangin ang sunod-sunod na pagsabog habang kumalat sa lahat ng direksyon ng mga shockwave mula sa banggaan. Ang mas mahihinang bodiless celestials ay kinailangang umatras papalayo upang maiwasan ang pinsala. Kung hindi pinrotektahan ni Alvin sina Nympha at Aiden, sila rin ay malubhang nasugatan ng shockwave. Tutal, ang shockwave ay resulta ng banggaan sa pagitan ng mga puwersang maihahambing sa 8 at 9 tribulation bodiless celestials. Boom! Isang pagsabog ang umalingaw sa hangin ng winasak ng atake ni Alvin ang mga depensa ni Carlos at lumapag kay Carlos. Agad siyang napabalikwas. Halatang malubha ang kanyang pinsala habang sumusuka siya ng dugo. Sa sandaling ito, kumislap ang kanyang mga mata. Nagngingit-ngit siya at sinubukang tumakas. Swoosh! Sa sandaling ito, ang bilis ni Carlos ay higit na nalampasan ang bilis ng isang 8 tribulation bodiless celestial. Sa katunayan, ang kanyang bilis ay halos maihahambing sa isang ordinaryong 9 tribulation bodiless celestial. Sinusubukang tumakas. Sa tingin mo ba ay magtatagumpay ka? Hindi nagulat si Alvin sa pagtatangkang tumakas ni Carlos matapos ang kanyang pag-atake. Sa isang kisap mata lamang, isang espada ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, dinadala siya sa napakabilis na bilis habang hinahabol niya si Carlos. Ang kanyang bilis ay hindi mas mababa sa isang 9 tribulation bodiless celestial. Naisip ni Alvin sa sarili, ang ikalimang yugto ng Sovereign Heartsword ay parehong movement at offensive technique. Para bang na-master ko na ang isang movement at offensive celestial technique? Natuklasan niya kanina na maaari niyang sabay na gamitin ang Sovereign Heartsword at ang 13 Green Lotus Swords para mapalakas ang kanyang lakas. Ang dalawang teknik ay perpektong nagpupuno sa isa't isa. Ang paggamit ng 13 Green Lotus Swords kasama ang ikalimang yugto ng Sovereign Heartsword ay parang isang divine ability na may galaw. Nang gamitin ni Alvin ang teknik na ito, ang kanyang bilis ay maihahambing sa isang 9 tribulation bodiless celestial. Swoosh! Dahil sa bilis niya, mabilis na naabutan ni Alvin si Carlos. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Carlos nang makita niya ito. Napuno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang puso habang iniisip niya, ang teknik na kanyang pinagkadalubhasaan ay parehong opens iba at movement divine ability. Kanina, inakala ni Carlos na may pagkakataon siyang makatakas kahit na malubha ang kanyang pinsala dahil sa palagay niya ay hindi kayang habulin siya ni Alvin ng mabilis. Paano niya nalaman na ang teknik na natutunan ni Alvin ay maaaring gumana bilang isang opens iba at movement divine ability? Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin. Nang maabutin niya si Carlos, sumugod siya muli gamit ang lahat ng kanyang lakas. Agad na tumama ang atake ni Alvin kay Wusia. Sa pagkakataong ito, wala nang lakas si Carlos para lumaban at agad na nalunod sa atake.
Ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial sa Moro Realm ay namatay ng ganoon lang. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang iniisip, kung wala lang ibang mga walang katawan na celestial sa paligid, baka hinayaan na kitang mabuhay. Gayunpaman, kailangan kitang gamitin upang maging halimbawa para sa iba. Sa totoo lang, hinangaan niya ang katapangan ni Carlos. Hahayaan niya sanang mabuhay si Carlos kung hindi niya kailangang gamitin ito upang takutin ang iba. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng pagkakasala. Tutal, si Carlos ang nagkusa na pigilan siya nang may intensyong patayin siya. Nagkagulo ang mga Bodiless Celestial. Malinaw na nakita ng mga Bodiless Celestial ng 8 Tribulation ang nangyari kanina habang malabo lamang ang nakikita ng mga Bodiless Celestial ng 7 Tribulation. Para naman sa mas mahihinang Bodiless Celestial, malabo ang lahat para sa kanila. Namatay si Carlos ng ganoon lang. Ang pinakamalakas na 8 Tribulation Bodiless Celestial mula sa Moro Realm ay napatay ng isang Eminent Celestial. Ito. Paano ito naging posible? Paano naging ganito kalakas si Alvin? Lahat ng Bodiless Celestials ay tumingin kay Alvin nang may takot sa kanilang mga mata sa sandaling ito. Siya nga pala ay isang Eminent Celestial na kayang pumatay ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Nangangahulugan ito na ang kanyang lakas ay maihambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Isang Eminent Celestial na may lakas na maihahambing sa isang 9 Tribulation Bodiless Celestial. Anong klaseng halimaw si Alvin? Mas malakas pa siya kaysa kay Berting, ang Sword Cultivator mula sa Saint Province Realm, bago niya nakuha ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Tama ka. Mukhang ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay maihahambing kay Berting matapos niyang makuha ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Bueno, sinabi niya kanina na si Berting ay maituturing na kanyang Panginoon sa isang paraan. Samantala, walang interes si Alvin sa mga usapan sa paligid niya. Wala siyang pakialam sa iniisip ng mga walang katawan na celestial na iyon. Nagpasya siyang pumasok sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangibabaw na gininto ang celestial at tinawag sina Nympha at Aiden, Terena. Nang papasok na sila sa lugar, naramdaman ni Alvin ang isang abnormalidad mula sa lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. 2,465. Ano? Anong nangyayari? Ang hamog na nakapalibot sa lokasyon ng mana ng isang Great Overarching Golden Celestial na matagal ng kalmado ay nagsimulang gumalaw na parang may malaking kaguluhan. Kakaiba rin ang aura na inilalabas nito. Agad na tumigil si Alvin. Swoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa ere ang ugong ng hangin na parang may namumuong bagyo sa hamog. Bago pa man magkaroon ng oras ang sino man na tumugon, nagsimulang humiwalay ang hamog kasabay ng hangin. Umihip ang hangin ng napakalakas kaya't lumipad sa ere ang mga damit ni na Alvin, Nympha, at Aidan. Pagkaraan ng ilang sandali, nang humupa ang hangin, ang hamog ay lalong naging manipis. Iyon ba? Sa oras na ito, bahagya nang nakita ni Alvin ang ilang dosenang figure na nababalot ng hamog. Bigla, isang walang katawan na celestial ang gulat na sumigaw, Maaari na nating palawakin ang ating banal na kamalayan doon ngayon. Tila nawala na ang mga Formosayon na nagpoprotekta sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Nang marinig ito ni Alvin, mabilis niyang pinalawak ang kanyang banal na kamalayan. Sa katunayan, maaari na niyang palawakin ang kanyang banal na kamalayan sa lokasyon ng mana ngayon. Lubhang nagbago ang kanyang ekspresyon nang maisip niya sa kanyang sarili, hindi na limitado ang ating banal na kamalayan dahil wala na ang mga Formosayon na nagpoprotekta sa mana ng dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Iisa lang ang dahilan para dito. Tiyak na may nakakuha na ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang gininto ang celestial. Bagamat kanina ay nag-aalala si Alvin na matagal na siyang nasa Heaven Rank Treasure Vault na naging dahilan ng kanyang pagkahuli, hindi niya inaasahan na mahuhuli pala talaga siya. May nakakuha ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Hindi man lang niya nagawang makapasok sa lokasyon ng mana bago ito kinuha. Sus Mariosep. Mura ni Alvin, isang ekspresyon ng galit ang makikita sa kanyang mukha. Labis siyang nagsisisi sa sandaling ito.
Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay binigyan niya ng madaling kamatayan ang Four Tribulation Bodiless Celestial na nakapag-master ng Soul Congregation Embodiment Technique. Dapat sana'y pinahirapan niya ito. Tutal, dahil sa Four Tribulation Bodiless Celestial na iyon kaya siya nahuli sa pagdating at hindi nabigyan ng pagkakataong makuha ang manang iniwan ng isang Great Overarching Golden Celestial. Parang kinukuskus ang sugat ni Alvin, malakas na sumigaw ang isang Bodiless Celestial, nawala na ang mga formation. Ibig sabihin nito ay may nakakuha ng mana mula sa isang Golden Overarching Golden Celestial. Sino ang nakakuha ng mana ng napakabilis? Akala ko makukuha ni Alvin ang mana, sino ang mag-aakala na may tatalo sa kanya para makuha ito? Sayang naman at huli na siya. Habang nag-uusap ang mga walang katawan na Celestial, paminsan-minsan ay napapatingin sila kay Alvin. Ang ilan sa kanila ay may masayang ekspresyon sa kanilang mga mukha, natutuwa sa kasawian ni Alvin. Nang marinig ang usapan sa paligid, dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Kung hindi siya mahuhuli sa pagdating, hindi niya inakalang may makakaagaw sa kanya ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Mahinang tinawag ni Nympha, kapatid na Alvin. Naintindihan niya ang naramdaman ni Alvin sa sandaling ito. Ayos lang ako. Natauhan siya sa boses ni Nympha. Nawala ang galit na ekspresyon sa kanyang mukha at napalitan ng ngiti. Sabi niya, mukhang huli na ang lahat. Ibig sabihin siguro nito ay wala na akong kapalaran sa mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Nagkibit balikat siya. Bagamat mahirap tanggapin ang pagkatalo na ito, sa paglipas ng panahon, alam niyang makakalimutan niya ang nasayang na pagkakataong ito. Walang saysay na pag-isipan pa ito. Bigla, may sumigaw ng malakas na nababalot ng hamog, ninuno. Swoosh! Isang figure ang mabilis na lumipad palabas ng hamog at lumitaw sa harap ng lahat sa isang kisap mata lamang. Ang figure ay pagmamayari ng isang ordinaryong binata na may katamtamang pangangatawan. Dumating siya sa harap ng isa sa mga walang katawan na Celestial at yumuko ng may paggalang. Sila ba ang mga nakaligtas? Haka-haka ng isang walang katawan na Celestial habang tinitingnan ang mga figurang nababalot ng hamog. Isa sa mga Bodiless Celestial ang tumingin sa mga figure ng may pag-asa habang bumulong sa sarili, iniisip ko kung may mga disipulo ba mula sa aking Heavenly Origin sect na nakaligtas. Bagamat maraming hindi inaasahang engkwentro ang lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, puno rin ito ng panganib. May mga bali-balita na wala pang 30% ng mga taong pumasok sa lugar ang nakaligtas noong huling binuksan ang Beyond Heaven Secret Zone. Sa kasalukuyan, ang mga Bodiless Celestial na nakatayo sa labas ay naghahanap kung mayroon sa kanilang mga disipulo ng sektang makakaligtas. Hindi man lang nila pinangarap na makuha ng kanilang mga disipulo ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, ang mabuhay ay isang malaking tagumpay kung tutuusin. Bukod dito, alam na alam ng ilan sa kanila ang lakas ng kanilang mga disipulo kaya alam nilang imposibleng makuha nila ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Natural lang, may malalakas na Bodiless Celestials mula sa malalaking sekta na hindi ganoon ang iniisip. Sana ay nagawang angkinan ng munting lalaking iyon ang mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Kung tutuusin, ang lakas niya ay maihahambing sa isang 5 Tribulation Bodiless Celestial. Bulong ng isang 8 Tribulation Bodiless Celestial. Isa siya sa mga nangungunang puwersa sa Vast Cloud Realm. Ang katayuan ng kanyang sect ay maihahambing sa Celestial Master Sect, sa Gao Village Sect, at sa Mount Wugwo Sect sa Yanhuang Realm. May ilang Bodiless Celestials na may parehong kaisipan gaya ng 8 Tribulation Bodiless Celestial na ito. Ilan sa kanila ay mayroon lamang karaniwang cultivation bases, ngunit hindi sila ang pinakamalakas na tao mula sa kani-kanilang puwersa na nakapasok sa Beyond Heaven Secret Zone. May posibilidad na ang mga taong iyon mula sa kanilang puwersa ay nakakuha rin ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial. Gayunpaman, marami ring tao ang wala roon. Tutal, napakalaki ng Beyond Heaven Secret Zone. Ang balita tungkol sa lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial ay hindi mabilis nakakalat. Dahil dito, maraming tao ang hindi nakakaalam na natagpuan na ang lokasyon ng mana mula sa isang Great Overarching Golden Celestial, lalo na ang hindi pa nakakaalam na may nakakuha na ng mana.
Una sa lahat, ang mga bodiless celestial na naroon sa pinangyarihan ay nasa malapit lamang nang makatanggap sila ng balita tungkol sa lokasyon ng mana mula sa isang great overarching golden celestial. Kaya naman, agad silang nagmadaling pumunta rito. Pagdating nila, karamihan sa kanila ay gumamit ng kanilang mga communication jade slip para ipaalam ang balitang ito sa kanilang mga kasama. Gayunpaman, dahil sa pagiging kakaiba ng Beyond Heaven Secret Zone, ang mga communication jade slip ay may limitasyon sa distansya. Katulad ng iba, ang atensyon ni Alvin ay kasalukuyang nakatuon sa mga figurang nababalot ng hamog. Ate Kelly. Sumigaw si Nympha. Bahagyang nanginig si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Nympha. Kelly. Paano nangyari iyon? Hindi niya inaasahan na nakapasok din si Kelly sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa sandaling ito, nakita niya ang 4 na magagandang figure na lumalabas mula sa hamog tila papunta sa kanya. Unti-unti, ang kanilang mga anyo ay lalong lumino. Nakita niya si Kelly, ang kanyang kapatid na babae, si Brianna, si Irish, at si Tanya. Napasigaw siya sa gulat, nandito talaga si Kelly. Nang makita ni Alvin si Kelly, agad na nabasag ang kalmado niyang mukha. Makikita ang takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Alam niya kung gaano kadelikado ang Beyond Heaven Secret Zone. Si Brianna na ang cultivation base ay nasa 7th form lamang ng Saint Celestial Stage ay hindi sapat ang lakas para protektahan si Kelly. Swoosh! Nanginig sa galit ang katawan ni Alvin bago siya lumipad na parang bola ng kanyen patungo sa mga babae. Taliwas sa inaasahan ng lahat, hindi siya pumunta kay Kelly. Sa halip, huminto siya sa harap ni Brianna, hindi pinansin ang masayang ekspresyon sa mukha ni Kelly. Brianna. Tinitigan ni Alvin si Brianna habang mahinang sinasabi, paano mo nagawang dalhin si Kelly dito? Kung alam ko lang na dadalhin mo siya sa Beyond Heaven Secret Zone, hindi ko sana pinino ang iyong innate spiritual root. Wala akong pakialam kung hindi mo pinahahalagahan ang iyong buhay, pero huwag mo nang isama si Kelly. 2466. Galit na galit si Alvin. Ang kanyang asawang si Kelly ay isa sa iilang taong tunay niyang pinahahalagahan sa mundong ito. Kung pareho silang nasa sitwasyon kung saan isa lamang sa kanila ang mabubuhay, hindi siya magdadalawang isip na isakripisyo ang kanyang buhay para mabuhay ito. Sa kanyang palagay, mas mahalaga ang buhay nito kaysa sa sarili niyang buhay. Siya ang mansanas ng kanyang mga mata, at ang tanging hangad niya ay ang pinakamahusay para sa kanya. Paano siya hindi makakaramdam ng galit dahil alam niyang dinala ni Brianna si Kelly sa Beyond Heaven Secret Zone kung saan may panganib na nagkukubli sa bawat sulok. Galit na galit siya na pakiramdam niya ay kaya niyang patayin si Brianna dahil dito. Ako. Nauutal na sabi ni Brianna. Noong una, masaya siyang makita si Alvin. Hindi niya inaasahan na tretuhin siya nito na parang kaaway niya sa sandaling magkita sila. Bagamat alam niyang ang pag-uugali nito ay bunga ng pag-aalala sa kanyang kapatid na si Kelly, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkadismaya. Una sa lahat, hindi niya man lang pananggahasan na makipagkompetensya para sa isang posisyon sa puso nito dahil alam niya mawawalan lamang ito ng saysay. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na hindi ito magdadalawang isip na patayin siya para sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Kung may mangyari sa kanyang kapatid, wala siyang duda na papatayin siya nito upang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Hindi pinansin ni Alvin ang kaawa-awa at mahinang ekspresyon sa mukha ni Brianna at malamig na sinabi, dapat kang matuwa na ligtas si Kelly. Kung may mangyari man sa kanya, sisiguraduhin kung pagbabayaran mo ito. Sa sandaling ito, tila lumaki ang agwat sa pagitan nila. Nang marinig ang mga salita ni Alvin na nagpatibay sa kanyang iniisip, agad na nawala ng malay si Brianna. Noong una, plano niyang magpaliwanag, ngunit sa sandaling ito, inisip niyang hindi ito mahalaga. Tutal, sa paningin nito, wala siyang kwenta kumpara sa kanyang kapatid na si Kelly. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam siya ng selos sa kanyang kapatid. Dati, maaaring naiinggit siya sa kanyang kapatid, ngunit hindi pa siya nakaramdam ng selos. Gayunpaman, sa kasalukuyan, nang makita niya kung gaano kasama si Alvin dahil kay Kelly, isang alon ng selos ang bumalot sa kanya. Naisip niya sa sarili, magkamukha kami ni Kelly. Pareho lang kami. Kaya bakit magkaiba ang aming pakikitungo?
Dahil ba ito sa unang pagkikita ni Kelly sa kanya? Bahagyang may bahid ng kapeitan ang makikita sa kanyang mukha sa gitna ng selos. Si Kelly, na natigilan sa reaksyon ni Alvin, ay sa wakas ay nagsalita ng may pag-aalala, "Kapatid na Alvin, anong sinasabi mo? Mali ang pagkakaintindi mo. Mali ba ang pagkakaintindi ko?" Nakasimangot na sabi ni Alvin, "Kelly, hindi mo na kailangang pagtakpan siya. Maaaring gusto mong pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone, pero hindi ka makakapasok kung wala siya. Kaya, kasalanan niya ito." Akala niya ay sinusubukan lang protektahan ni Kelly si Brianna. Sa sandaling ito, si Irish na nakatayo sa tabi ni Kelly ay nagsabi, "Kapatid na Darfield, hindi mo naintindihan si Sister Brianna." Natigilan din siya sa naunang reaksyon ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Irish, napagtanto ni Alvin na maaaring mabilis siyang gumawa ng conclusion dahil sa kanyang pag-aalala para kay Kelly. "Ito ay talagang isang hindi pagkakaunawaan," Tanya chimed in sa sandaling ito upang ipagtanggol Brianna, "Nakakagulat Alvin." Sandali ang natigilan si Alvin. Humarap siya kay Kelly na may ekspresyon ng pagkalito sa mukha habang nagtatanong, "Anong nangyari?" "Kelly. Kapatid na Alvin, ako." Magpapaliwanag na sana si Kelly kay Alvin nang bigla siyang maputol nang may tumawag kay Alvin. "Alvin." May bahid ng pagkabigla ang boses. Nanginig si Alvin nang marinig niya ang boses na ito. Tutal, hindi na bago sa kanya ang boses na ito. Kahit ilang taon na ang nakalipas mula nang makita niya ang may-ari ng boses, hindi niya malilimutan ang may-ari nito. Wala siyang gaanong kaibigan sa buhay niya, kaya naman, tunay niyang pinahahalagahan ang iilang kaibigan niya. Gaano man sila katagal na magkahiwalay, lagi niyang maaalala ang kanilang mga mukha at boses. Lizardo. Gulat na bulalas ni Alvin. Si Lizardo ay isang taong kilala niya noong kanyang kabataan sa Mortal Continent. Pinili ni Kelly na huwag magsalita sa sandaling ito. Swoosh! Isang binata ang lumabas mula sa hamog. Nakasuot siya ng damit na may bahid ng dugo. Sariwa pa rin ang amoy ng dugo. May hawak siyang espada. Sa isang sulyap pa lang, masasabi na ni Alvin na kakaiba ang espada. Malamang na isa itong Celestial Sword. Agad na lumipad si Alvin papunta kay Lizardo. Tinitigan niya si Lizardo nang walang kurap na parang natatakot na mawala si Lizardo. Tumawa siya bago sinabing, "Lizardo. Paano ka nakapasok dito? Nagkataon lang, muntik ko nang." Sabi ni Lizardo nang nakangiti. Gayunpaman, bago pa man matapos magsalita si Lizardo, isang malamig na boses ng babae ang pumutol sa kanya. Mapangasar ang boses nang sabihin niya, "Lizardo, sumunod ka sa akin para batiin ang ninuno." Agad na natigilan si Lizardo nang marinig niya ang boses ng babae. Lumingon siya para tignan ang isang magandang figure na nakatayo sa malapit at humingi ng paumanhin, "Binibini, matagal ko na pong hindi nakikita ang kaibigan ko. Maaari ko po ba siyang makausap saglit? Binibini." Nagdilim na ang ekspresyon ni Alvin nang marinig niya ang labis na pananalita ng babaeng iyon kay Lizardo. Gayunpaman, nabigla siya nang marinig niya ang mga sinabi ni Lizardo. Tinawag ba siya ni Lizardo bilang miss tulad ng isang katulong? Matamang tinitigan ni Alvin ang ginang. Nakasuot ito ng puti at mukhang bata pa. Kasing ganda siya ng asawa nitong si Kelly at ng kasintahan nitong si Irish. Naglabas ito ng nagyayelong aura na tila hindi siya malalapitan. Nang marinig ang mga salita ni Lizardo, walang pakialam na sumulyap ang babaeng nakaputi kay Lizardo at sinabi sa malamig na boses, "Huwag mong kalimutan na ikaw ang aking alipin sa espada." Nang marinig ang mga salitang ito, nanlabo ang mga mata ni Lizardo. Tumanggaw siya ng masunurin at sinabing, "Naiintindihan ko." Pagkatapos, humarap siya kay Alvin at humingi ng paumanhin, "Alvin, magkikita tayo mamaya. Kailangan kong sundan ang aking miss para batiin ang mga nakatatanda sa Yellow the Arch Mansion." Balak ni Lizardo na umalis pagkatapos niyang magsalita, ngunit agad siyang pinigilan ni Alvin. Sumimangot siya nang magtanong, "Anong nangyayari, Lizardo? Paano ka naging alipin ng espada ng babaeng ito? Pinilit ka ba niya? Huwag kang mag-alala, dahil nandito ako, baliwalain mo na lang siya. Kung may gagawin man siya, hindi ko siya bibitawan."
Hindi inaasahan ni Alvin na matapos niyang muling makasama ang kanyang kaibigan pagkatapos ng maraming taon, mawawalan na ng kalayaan ang kanyang kaibigan at magiging alipin ng iba. Paano niya ito matatanggap? Paano niya matiis na makita ang kanyang kaibigan na sunod sonyerin sa ibang tao? Alvin. Sabi ng babaeng nakaputi. Tiningnan niya ito sandali bago tumalikod. Ngumisi siya bago bigla na lang nawala at lumitaw sa harap ng isang hindi kapansin-pansing matandang lalaki na nakasuot ng abuhing damit na may maraming pats. Bagamat maraming pats ang kanyang damit, napakalinis pa rin ang kanyang itsura. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Lizardo, "Alvin, pupunta muna ako roon at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat mamaya." Tumigil siya sandali bago tumingin kay Kelly at sa iba pa at sinabing, "Kung hindi, maaari mo rin silang tanungin." Sumulyap si Alvin sa matandang lalaking nakaabong damit sa malayo bago bumaling kina Kelly at Irish. "Kelly, Tian Wu, anong nangyari kay Lizardo?" 2467. "Sister Kelly, bakit hindi mo sabihin kay Brother Duffield ang nangyari?" Tanong ni Irish. Sa una, sisigot na sana siya kay Alvin ngunit natuklasan niyang magsasalita rin si Kelly. Dahil dito, nagpasya siyang hayaan si Kelly na isalay sa ang nangyari. Pareho lang kahit sino ang magkwento. Umiling si Kelly na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya, lumingon siya kay Alvin at ikinwento ang lahat ng nangyari sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial. Tumango si Alvin. "Kaya ba nakilala ninyong lahat si Lizardo sa lokasyon ng mana mula sa isang dakilang pangkalahatang ginintoang Celestial?" Sumulyap si Kelly kay Brianna bago sinabi, nakilala ni ate si Lizardo bago siya pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone. Nang marinig ito, nilingga ni Alvin si Brianna. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Alvin, muling nagsalita si Kelly, "Kapatid na Alvin, hindi talaga ako pumasok sa Beyond Heaven Secret Zone kasama ang aking kapatid. Sa katunayan, pumasok ako pagkatapos mo. Tungkol naman sa aking kapatid, pumasok lamang siya sa Secret Zone pagkatapos niyang makalusot sa 7th form ng Saint Celestial Stage. Napagpasyahan niyang ipaliwanag ang bagay na ito sa lalong madaling panahon dahil ayaw niyang masisi ang kanyang kapatid sa isang bagay na hindi niya ginawa." "Ano? Sumunod ka ba sa akin?" Labis na nagulat si Alvin sa mga sinabi ni Kelly. Natigilan siya at hindi makapagsalita sa revelasyon na ito. Hindi niya inaasahan na susundan siya ni Kelly dito. Ito pa rin ba ang maamong Kelly na kilala niya? Matapos makabawi sa katinoan ni Alvin, naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang sinasabi sa mahinang boses, "Kelly, alam mo ba kung gaano kadelikado ang lugar na ito? Noong una, hindi namin alam na ang lugar na ito ay ang Beyond Heaven Secret Zone. Akala namin ito ay ang Sword Saint Secret Zone lamang na iniwan ni Senior Bert Ing. Hindi mo ba narinig noong sinabi ni Senior Uncle Prophet na ang mga may cultivation base na wala sa o mas mataas sa 7th form ng Saint Celestial Stage ay hindi dapat pumasok sa lugar na ito? Bakit ka kumilos ng walang ingat?" Bagamat parang sinasaway ni Alvin si Kelly, ang takot at pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay nagbunyag ng kanyang tunay na nararamdaman. Para siyang naparalisa sa takot habang iniisip pa lamang kung ano ang maaaring nangyari kay Kelly sa Beyond Heaven Secret Zone. Sa isang punto, lumipat si Nympha sa tabi ni Alvin. Sinabi niya nang may nagmamakaawang mga mata, "Kapatid na Alvin, si Sister Kelly ay hindi kasing hina ng iniisip mo. Natatandaan mo ba ang sinabi ko sa iyo noon? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin." Sa katunayan, hindi nagtagal matapos niyang makilala si Alvin sa Beyond Heaven Secret Zone, sinabi niya rito na nakapasok na rin si Kelly sa Beyond Heaven Secret Zone. Sinabi pa niya rito na si Kelly ay naging tunay na malakas at hindi mas mahina kaysa sa kahalili ng mga propetang inapo, si Tanya. Gayunpaman, hindi siya naniwala sa mga salita nito noong panahong iyon at wala siyang magagawa para kumbansihin ito. Kung pinayagan sila ng Beyond Heaven Secret Zone na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat, gagawin niya sana ito para patunayan ang katotohanan ng mga salita. Dahil dito, tuwang-tuwa siyang makita si Kelly. Sa wakas ay mapapatunayan niya kay Alvin na hindi siya nagsisinungaling. Nang marinig niya ang mga sinabi ni Nympha, naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya noon. Gayunpaman, noong panahong iyon, tuluyan na niyang binaliwala ang mga sinabi nito.
Paano niya hindi pagdududahan ang mga sinabi ni Nymphe? Asawa niya naman si Kelly. Sa mga nakalipas na taon, palagi silang magkasama. Mayroon bang ibang mas nakakakilala sa kanya kaysa sa kanya? Paano niya maniniwala na mas malakas ang asawa niya kaysa kay Tanya? Paano nangyari iyon? Gayunpaman, ang katotohanan ay kasalukuyang nabunyag sa harap ni Alvin. Sa wakas ay napagtanto niya na hindi nagsisinungaling si Nymphe sa kanya. Tinanong niya, Kelly, mas malakas ka ba talaga kaysa sa nakababatang kapatid na si Yi? Medyo nagdududa pa rin siya. Nahirapan siyang paniwalaan na si Kelly na mas mahina kaysa kay Brianna dati ay naging mas malakas pa kay Tanya sa isang iglap. Bukod dito, ang lakas ni Tanya ay pangalawa lamang sa kanya sa mga miyembro ng Seven Absolute Sect. Nang marinig ang tanong ni Alvin, hindi napigilan ni Tanya ang mapait na mapait na mapait na mapait. Ang kanyang nakatatandang hipag ay talagang mas malakas ng kaunti kaysa sa kanya. Nabigla pa rin siya nang maalala ang lakas na ipinakita ni Kelly. Kung hindi niya ito personal na nasaksihan, mahihirapan siyang paniwalaan na ang asawa ng pinuno ng sect ng Seven Absolute Sect ay hindi lamang isang maganda, kundi napakalakas din. Maaaring mas malakas pa siya kaysa sa kanyang nakatatandang kapatid. Oo, tango ang sagot ni Kelly sa tanong ni Alvin. Hindi na niya ipinaliwanag ang kanyang sagot. Tutal, lagi naman siyang tahimik at mahilig manatiling tahimik. Nang marinig ang sagot ni Kelly, ngumiti si Alvin nang may paghingi ng tawad at sinabi kay Brianna, pasensya na kung hindi kita naintindihan. Masyado akong nabalisa kanina nang makita ko si Kelly kaya nagulo ang aking pag-iisip. Akala ko ikaw ang nagdala sa kanya rito. Tumanggaw si Brianna bilang pag-unawa. Gayunpaman, hindi nakita ni Alvin ang sakit at selos na nakatago sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Matapos humingi ng tawad kay Brianna, agad na humarap si Alvin kay Kelly at prangkang nagtanong, Kelly, paano bumuti ng ganito kabilis ang lakas mo hanggang sa puntong nalampasan mo pa ang nakababatang kapatid na si Yi? Tunay siyang mausisa at naguguluhan. Asawa niya si Kelly, kaya dapat walang sikreto sa pagitan nila. Bigla niyang napagtanto na hindi na niya makita ang tunay na kahulugan ng kanyang asawa tulad ng dati. May kaugnayan ito sa aking nakaraang buhay, mahinahong sabi ni Kelly, tila inaasahan niyang itatanong ito ni Alvin sa kanya. Patuloy niyang sinabi, sa nakalipas na ilang taon, may mga piraso ng alaala na lumilitaw sa aking isipan. Matapos pagdugtungin ang mga ito, napagtanto kong mga alaala pala iyon mula sa aking nakaraang buhay. Nang panahong iyon, natuklasan ko na habang pinagsasama-sama ko ang aking mga alaala, lalakas din ang aking kaluluwa. Bilang resulta, mabilis na tumataas ang aking cultivation base. Bagamat isiniwalat ni Kelly kay Alvin ang dahilan ng kanyang matinding pagbuti, hindi niya binanggit ang mga nakapangangilabot na detalye. Hindi niya nabanggit ang masakit na prosesong kinailangan niyang tiisin upang makamit ang kanyang lakas at kung paano niya kinailangang sunugin ang kanyang kaluluwa upang mapalakas ito. Ayaw niyang mag-alala si Alvin. Naiintindihan ko, sabi ni Alvin. Hindi niya pinagdudahan ang mga salita ni Kelly. Tutal, alam din niya na siya ang reinkarnasyon ng isang Diyosa. Maya-maya, parang may naalala lang siya, sinabi niya, Kelly, batay sa mga sinabi mo, dapat ay nabawi mo na ang karamihan sa mga alaala mo mula sa iyong nakaraang buhay. Naapektuhan ba nito ang mga alaala mo mula sa buhay na ito? Ayokong gawin mo pa ito. Matigas ang boses niya nang matapos ang kanyang pangungusap. Alam niyang desperadong pinagbuti ni Kelly ang lakas nito dahil gusto nitong makatulong sa kanya. Gayunpaman, kung ang kapalit ay ang pagkawala ng kanyang kasalukuyang mga alaala, ayaw niyang lumakas ito. Kapatid na Alvin, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, nakangiting sabi ni Kelly, kung may ganoong epekto, hindi ko sana ginawa. Tutal, paano ko naman makakalimutan kayo ni Siling? Pareho kayong pinakamahalagang tao sa buhay ko. Hindi ko ito isusuko para lang mapabuti ang aking cultivation base. Naantig si Alvin sa mga salita ni Kelly, at tumigil na rin siya sa pag-aalala matapos sabihin itong walang side effect. Bagamat gusto pa rin niyang pag-usapan ng detalyado ang bagay na ito, alam niyang hindi ngayon ang magandang panahon. Kaya naman, ibinalik niya ang usapan kay Lizardo. Kelly, anong nangyari kay Lizardo? Kung hindi ako nagkakamali, ang babaeng iyon ay hindi taga St. Province Realm.
Ibig sabihin, nakala lang siya ni Lizardo sa Beyond Heaven Secret Zone. Paano siya naging alipin ng espada? Naguluhan siya. Sumagot si Kelly, dahil tinulungan niya si Lizardo na pigilan ang kanyang malademonyong pagnanasa. Noong nagkita kami rito, naging alipin na siya ng espada ng babaeng nakaputi, si Jenna. Inalok ko siyang palayain mula sa kanya, ngunit tinanggihan niya ang alok ko. May bahid ng kawalan ng magawa ang boses niya nang magsalita siya. Bagamat itinuturing na malakas si Jenna sa mga dakilang celestial, mas mahina pa rin siya kaysa kay Kelly. Tulungan si Lizardo na pigilan ang kanyang malademonyong pagnanasa. Anong nangyari? Lalong nalito si Alvin. Patuloy na ipinaliwanag ni Kelly ang nangyari, at sa wakas ay nalaman ni Alvin ang pinagdaanan ni Lizardo sa mga nakaraang taon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.